Hindi raw official party stand ang lumabas na statement ng National Unity Party kahapon, kung saan nakasaad na malamang ay hindi nila suportahan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa statement na pirmado ni NUP Secretary General Reginald Velasco, nakasaad na kung wala namang bagong ebidensyang lalabas sa mga pagdinig, wala rin daw dahilan ng partido para bumoto ng pabor dito. Sabi naman ng chairman ng NUP na si House Deputy Speaker Ronnie Puno, hindi ito ang posisyon ng buong partido. Pero aminado siya, hati sila ngayon ng pinaniniwalaan tungkol dito. Kung ibang mga miyembro naman ng partido ang tatanungin, malinaw na impeachable offense pa rin ang mga ginawa umano ng bise. The evidence last time, matatag yun. And saying na may kinausap kang taong handang pumatay sa presidente kahit anong taon, it will always be an impeachable offense. I will not take back my previous vote during the previous impeachment. I doubt that there will be a uniform party stand here. No, because there is just too much division among our members. So we ended up with, sige, let's see what the evidence will show. Sa Lunes, March 2, sisimulan ang deliberasyon ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Titingnan ng komite kung sufficient in form and substance ang mga reklamo laban sa bise, saka ito iaakyat sa plenaryo. Sa puntong ito, makakausap natin si Senior House Deputy Majority Leader at NUP member Lawrence Defensor. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali din sa mga Ilonggo at mga taga-Visayas na nanonood sa inyong programa. Kung bakit po kayo nananatiling matatag sa paniniwalang dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa kabila ng posisyon po ng inyong partido? Cheryl, malinaw na ang pagkausap ng isang taong handang pumatay sa isang presidente ay betrayal of public trust. Paglabag ito sa ating konstitusyon at hindi nagbabago ito kahit anong taon man i-file ang isang impeachment complaint. Nagpapasalamat ako sa aking partido, National NUP Party, for respecting my independence and principles when it comes to national issues. Karen, Cheryl, napakahalaga na bigyan tuunan at bigyan pansin ang mga ganitong gawain ng isang mataas na opisyal at hindi natin sinasabing tanggal na agad siya sa pwesto. Ang gusto lang natin masuri ay sapat ba itong ebidensya para ihain sa Senado at para ang Senate Impeachment Court ang magdesisyon kung mananatili o dapat matanggal ang isang mataas na opisyal, Cheryl. Is this something po na napag-usapan nyo, na-discuss sa inyo pong partido, no, ng MUP? Kasi kayo po ay naniniwala na impeachable po yung mga nagawang offense ni VP Sara. Pero mukhang ang nangyayari po sa NUP ngayon ay hati po ang inyong mga opinyon? Ang statement na yon, hindi ako kasali sa naging usapan ng aming partido. But I'm very glad, I'm happy that the chairman of the party has clarified our statement. At sinabi niya, bagamat na hindi nagkakapareho ang aming posisyon ay bukas ang partido, nabigyan kami ng conscience vote sa isang malaking issue katulad ng impeachment. So sigurado makikita muli ang NUP sa susunod na linggo para mapag-usapan natin how we can respect each other's independence when it comes to the impeachment complaints that will be deliberated by the Committee on Justice. So bukod po sa inyo, Kong, gaano pa po karaming miyembro na alam nyo ang nananatili po yung posisyon na dapat i-impeach ang vice-presidente? Sa aming partido, Cheryl, sigurado ako maliban sa akin, marami pa, no? Ayoko lang sabihin ang numero sa ngayon, pero ang lagi kong naririnig sa mga miyembro ng Kamara de Representante na pakinggan at suriin natin ang ebidensya na ihahain sa Committee on Justice. And we will let our personal assessment of the evidence weigh in before we cast our vote. May mga regional dynamics itong impeachment na ito, lalo na sa Mindanao at Visayas, kung saan malakas ang ating Vice President. Kaya mabuti rin na sinasabi nilang pakikinggan muna nila ang kanilang maririnig at mapapanood na ebidensya bago sila bumoto. Kung masasabi niyo ba how many percent of your party mates, like 50% of the party
Hating-hati ba ito o mas marami pa rin ang naniniwala? As far as I can say, susundin ko na lang ang aming chairman na while I cannot give an exact number, malinaw na divided ang NUP pagdating sa issue na to. At masaya kaming our independence will be respected. Because obviously ay hindi po ito na parang na-discuss muna bago naglabas ng official statement, ano? It's not something na parang pinagbotohan or klaro sa lahat ng miyembro kung ano ang magiging tayo po ng NUP on this. Walang naging malalim na usapan sa ngayon, kaya magandang may clarification mula kay Congressman Ronnie Puno, who is our chairman. At maganda rin yun na nabigyan ng pagkakataong na maglabas kami ng aming mga posisyon at makaupo muli ang aming partido para mapag-usapan ito na maigi. Bilang dating prosecutor, Kong, sa unang impeachment complaints, ano yung masasabi nyo sa argumento na recycled lamang yung mga issue sa bagong reklamo at kung walang new and material evidence ay hindi dapat gumulong daw ho ang reklamo? Ang impeachment, Cheryl, ay isang mekanismo para masuri if a high official is morally fit to sit in office. Hindi ito pwedeng sabihing recycled lang dahil ang isang paglabag sa konstitusyon like betrayal of public trust and high crimes ay nananatiling nakakabit sa isang mataas na opisyal. Kung may mas matatag pang ebidensyang mailalabas ang mga bagong complainant at mga endorser nito, mas makakapagpalakas ito sa impeachment complaint at siguradong mas makakadagdag ng boto sa Committee on Justice at sa plenaryo in case umakyat man ito. Ano po ang inaasahan ninyong magiging direksyon ng pagtalakay ng impeachment complaint laban sa bise kasunod po ng posisyon na ito ng NUP? Kung paano itinalakay ang mga impeachment laban sa ating presidente noong nakaraang 2 linggo, ay ganun din, it will be fair, it will be transparent. Ang lahat ng gustong magsalita na miyembro ay pagsasalitain. Ang lahat ng gustong may ilabas na ebidensya during the deliberations on sufficiency in form and substance ay pagsasalitain ng chair ng Committee on Justice. So we will not look biased. We will make sure that it will be a fair deliberations in light of the Supreme Court decision na dapat igalang ang due process ng isang respondent sa impeachment complaint. Ngunit para maliwanag, Cheryl, lalo na sa mga bashers ko na libo-libo, gusto ko marinig nila na ang isang impeachment complaint ay hindi automatic na pagtanggal sa Vice President. Hindi ito automatic na pagkakakulong. Ito ay paglabas lang ng ebidensya na may paglabag ba o wala sa ating konstitusyon. At may due process pa muli ito sa Senado. At kung sakaling sa deliberation ng Committee on Justice ay madagdagan ang mga endorsers na congressmen at umabot ng 1/3 of all the members of Congress, ay tsak na itatransmit pa din ito sa Senado for trial forthwith. At Senado ang magdidesisyon kung mananatili o matatanggal ang isang mataas na opisyal. Speaking of the 1/3 na votes, yung una po ay overwhelming, ano? More than 200, kung di po ako nagkakamali, Kong. Ngayon, itong inuugnay ngayon, yung posibleng kalabasan ng numero ng botohan sa Kamara sa maagang pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo sa pagkapangulo. What's your take on that? Sa tingin ko, sinadya niyang magdeklara ng maaga. Strategic sa kanya yon na mag-declare na tatakbo siyang presidente bago magsimula ang impeachment hearings. Kasi hindi may iwasan na may mga lugar sa Pilipinas na ang mga congressman doon, ang kanilang mga distrito ay malapit sa Davao at malapit sa mga Duterte. So maybe she's thinking that it will influence the vote. I am certain and I can tell you na hindi ito makaka-apekto sa proseso sa Kongreso. Ngunit pwede itong maka-apekto sa pagboto, lalo na malapit na ang 2028 presidential election. Ngunit nananawagan lang ako sa mga congressman, lalo na malinaw na pinayagan tayong bumoto base sa ating konsyensya. Pakinggan lang natin ang ebidensya at bumoto tayo ng oo o hindi para makita ng mga Pilipino na wala tayong tinatago at bumoboto tayo sa pinapanigan natin kung ano man ang tama.
Puna ng ilan po, Kong, ay may kinalaman yung paglabas ng statement ng NUP doon sa pagdedeklara ni VP Sara sa pagtakbo sa pagkapangulo. Di ko mapaliwanag na may ganun kaagang statement na linabas ang partido. Ayaw ko din pangunahan ang party leadership nang hindi pa kami nagpupulong ng malinaw at sinserong nag-uusap. Bibigyan kita ng update kung bakit nangyari yon. Apo. At for now, the members of NUP are very happy with the party leadership na klaro na titignan muna namin ang ebidensya kung may madadagdag at hahayaan kaming bumoto sang-ayon sa aming konsyensya. Panghuli, Kong, ano yung mga dapat abangan ng publiko sa unang yugto ng deliberasyon sa Lunes? Abangan natin na ang mga magsusulong nito ay maninindigang may impeachable offense na nagawa ang ating Vice President. Abangan natin na ang mga congressman ay magsasalita talaga. At bantayan po natin ang mga congressman at mga senador. Bantayan natin itong gobyerno na to na walang gawing kalokohan. Bantayan natin na tama ang pagpapatakbo ng Kongreso at ng gobyerno dahil para sa ating bansa ito at sa kapakanan ito ng lahat ng Pilipino. Maraming pong salamat sa inyong oras, Senior House Deputy Majority Leader at NUP member Lawrence Defensor. Magandang tanghali po sa inyo, Kong.